Panibago na naman ba tong panlilin lang ng China about sa West Philippine Sea? Pag-usapan natin to mga kapatid. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Sa isang post mga kapatid ng Chinese Embassy para sagutin si Commodore J. Tariela, inilabas nila ang isang lumang liham. Nakalagay dito mga kapatid, February 2, 1990. Kung saan nakalagay, dito basahin natin Sir, thank you for your letter dated 22 January 1990. According to the Philippines National Mapping and Resource Information Authority, the Scarborough Shoal or the Scarborough Reef or Wangyan-dao does not fall within the territorial sovereignty of the Philippines. It is 10 miles off the line drawn under the Treaty of Paris. However, the area is within the 200 nautical miles Philippine Economic Zone. Well, malinaw naman yun mga kapatid, no? Pero sabi rito sa post ng Chinese Embassy, ayan, lakihan natin, J. Tariela stubbornly clings to his wrong views and can only be embarrassed when confronted with the facts. Historical and legal evidence shows that the Philippines once clearly acknowledged that Wangyan-dao, the Scarborough Shoal, is not a Philippine territory. Sabing ganon ng Chinese Embassy, batay daw sa kasaysayan, dahil ito'y lumang liham nga, ang Pilipinas daw ay minsang tinanggap o inaccept na ang Wangyan-dao ay hindi bahagi ng Philippine territory. Well, alam naman natin yan magpahanggang ngayon dahil ang Wangyan-dao ay wala naman sa loob ng ating 12 nautical miles territorial sea. Pero malinaw dito mga kapatid na nakasulat, however, sabing ganon, the area is within the 200 nautical miles Philippines Economic Zone. Malinaw na malinaw yan mga tol, at never nating sinabi na ang Wangyan-dao o ang Scarborough is nasa loob ng ating Philippine territory. Ayon dito mga kapatid sa report mula naman dito sa News 5, ayan, muling idiniin ng Chinese Embassy sa Pilipinas na mayroon umanong soberanya ang China sa Scarborough Shoal o Wangyan-dao. Sa isang statement ibinahagi ng Chinese Embassy Guwei ang sulat ni Philippine Ambassador to Germany Bienvenido Tan Jr. kay German ham radio operator Dieter Lofer noong February 1990. Nakasaad sa sulat ni Tan na hindi umano bahagi ng territorial sovereignty ng Pilipinas ang Scarborough, no, base sa Philippine National Mapping and Resource Information Authority, pero may paglilinaw sa dulo. However, the area is within the 200-mile Philippine Economic Zone, giit ni Tan, which is totoo naman mga tol eh. Nasa 200 nautical miles natin yan, at dahil yan ay nasa loob ng 200 nautical miles natin mga tol, meron tayo dapat karapatan dyan. No? Well, eto'y sinagot ni Commodore J. Tariela mga kapatid. Ito mula pa rin sa report ng News 5. Sabi rito, sinasadyang manlin lang. No? Sinasadyang manlin lang kasi kung ikaw ay pro-China, well, palakpakan ang mga tenga ninyo. Malamang mga kapatid, no? Binakbakan ni Philippine Coast Guard spokesperson Real Admiral J. Tariela. Well, kung hindi na Commodore, no? Hindi na Commodore ngayon. Rear Admiral J. Tariela ang paggamit ng China ng isang lumang liham para sabihing isinuko na noon ng Pilipinas ang Scarborough Shoal. Sabi kasing gano'n ng Chinese Embassy, minsan daw inacknowledge natin. Once inacknowledge ng Philippines ang karapatan o ang Wangyan-dao o Scarborough Shoal, sabing ganon. Ito, balikan natin. Ayan, sabi rito, Philippines once clearly acknowledged that Wangyan-dao, the Scarborough Shoal, is not a Philippine territory. No, inacknowledge daw natin na ang Scarborough Shoal ay hindi teritoryo ng Pilipinas. Well, hanggang ngayon naman mga tol, hindi naman natin sinasabing pasok yan sa territorial waters natin, 'di ba? So, parang panlilin lang nga talaga, 'di ba?
Ngayon, ang sabi ni Commodore J. Tariela, ang nasabing sulat ay mula kay dating Ambassador Bienvenido A. Tan Jr. na ipinadala noong 1990 sa isang German kung saan nabanggit na nasa labas ng colonial boundaries ang Scarborough. Ayon kay Tariela, hindi naman ito official waiver, which is totoo naman mga tol dahil walang karapatan ng ambassador para i-waive kung ano man ang mga karapatan ng Pilipinas, no, sa ating mga nasasakupan. Hindi trabaho ng ambassador yun, kundi simpleng liham ng isang pribadong individual. Bukod pa dyan, wala rin karapatan, o diba, tulad ng sinabi ko, wala rin karapatan ang mga ambassador na magpasya sa kung hanggang saan ang teritoryo at soberanya ng Pilipinas. Dagdag pa ni Tariela, kinilala na ng 2016 arbitral ruling na saklaw ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Scarborough Shoal. Yun lang naman mga tol ang ating ipinagmamapilit, no? Ang Scarborough Shoal mga kapatid ay dati ng traditional fishing ground ng mga bansa, hindi lang Pilipinas. Kabilang na dyan ang China, Vietnam, Pilipinas, malaya tayong nakakapangisda dyan. No, not until 2012 mga tol, nung yan ay tuluyan ng sakupin ng China at pinagbawalan na nila tayong lumapit at pumasok dyan. But then again mga kapatid, hindi yan napagpasyahan ng 2016 Arbitral Award bilang teritoryo ng Pilipinas. Yan ay nasa loob ng exclusive economic zone natin, malinaw kahit sa lumang liham. Nasa loob yan ng 200 nautical miles exclusive economic zone. Pero alam natin magpahanggang ngayon na yan ay nasa labas talaga ng 12 nautical miles territorial waters natin. Pero hindi natin yan isinuko. At tulad nga nung sinabi rito ni Commodore J. Tariela, hindi ito official waiver. No? At wala ring karapatan ang mga ambasador na magpasya sa kung hanggang saan ang teritoryo ng Pilipinas. Hindi yan trabaho ng ambasador. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang iyong masasabi tungkol dito? At syempre hindi pa rin natatapos mga kapatid at tila wala kamatayan ng mga issue na sinasabing patay na daw mga kapatid ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu mga tol. Well, again wala tayong pinatototohanan o pinasisinungalingan. Do your own research, bahala kayo humusga. Pero eto mga kapatid, may nilabas kasi ulit na bagong video na nagpapakita same clothes, no, kung ano yung suot-suot niya doon nung habang nagkakape siya. Pero etong video daw na to ay another AI generated dahil merong napansin ang mga matatalas na mata ng mga netizen, no. Ngayon ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung ilan sa mga napansin nila mga katol, no. Ito panoorin natin muna itong video ni Benjamin Netanyahu. שיר. איזה יופי. No, ito yung videong inilabas nila para pabulaanan ang mga kumakalat na mga usap-usapan na siya daw ay deads na o nadedo na, no, sa isang Iranian attack. תודה, תודה תודה לכם. אלופים, תודה רבה. תודה לכם. טוב, Sabi nga rito, how That is authentic. Pulsemes. Eto na. אל תספוג שמש. Ayan, etong video na to. לכם. Dito banda mga tol. Dito merong napansin ang mga matatalas na mata ng mga citizen o mga netizen mga tol. Ito ituturo ko rin sa inyo kung ano yung napansin nila. של מי הכלב? שלך. איזה סוג זה? כנענית, ישראלית. נענית ישראלית, כל הכבוד. Yan, okay. Kung makikita ninyo mga kapatid, dito sa bandang area na to, makikita natin ang kanyang kamay. Yan. Ito yung kanyang kamay at nakikita natin malinaw na meron siyang suot na singsing. Ayan o, malinaw mga kapatid na meron siyang suot na singsing. טוב, גם לא Subalit, ayan o, ito pa isang kuha. Ayan, may kitang-kita, may suot siyang singsing. מגיע קצת. ישראלית אמיתית. יאללה, לכולכם מגיע. כן, כן. יצאתם Subalit ng kanyang inangat ang kanyang kamay mga kapatid ay biglang naglaho ang kanyang singsing na suot-suot. Ayan, kung babalikan natin mga tol, ayan o, meron siyang singsing. Ayan, may singsing siyang suot. At kapag onting forward, biglang nawala. So dito mga kapatid, mas lalong naging mataas ang haka-haka o speculation ng mga netizen na ito ay isang another AI generated video mga kapatid ni Prime Minister Netanyahu. Kaya ngayon mas lalong nagiging matibay para sa isipan ng marami. Well, hindi rin naman natin sila masisisi. No, talagang hindi mo na malalaman ngayon ang pagkakaiba ng AI at saka ng totoo. No, maliban na lang kung talagang magaling kang
tumingin. Kung magaling kang magmatsyag, kung magaling kang kumilatis mga tol, tulad na lamang nito. Ito napanood ko lang to at ngayon ay sinusubukan kong ipakita din sa inyo kung ano yung napansin nila. So sabi ko, oo nga no. Ayun, kitang-kita, merong suot-suot na singsing at pag angat ng kanyang kamay, yan ayan, nawala. Ayan dito pa nga lang wala na Balik natin. Ayan. Suot ng singsing, pag angat ng kamay, wala na siyang suot na singsing. Ayan hanggang dito wala na siyang suot na singsing. Hindi naman pwede basta-basta na lang mawawala ang singsing sa iyong kamay sa pamamagitan lang ng pag-angat mo. 'Di ba? So tuloy natin. So ngayon marami ang nagsasabing ito daw ay isang AI generated video mga tol. So ikaw na bahala humusga. Dito makikita mo parang nakasuot na ulit sa kanya yung singsing niya, no? Ayan, parang meron na ulit siyang singsing dito mga tol. Ayan, dito meron na ulit siyang singsing. Yan Pero meron din ako mga nababasang comment dahil daw sa ilaw. Minsan nagre-reflect yung kulay ng paligid dahil eto daw ay silver. Minsan nagre-reflect daw yung kulay ng kanyang balat kaya nagiging parang camouflage. Pero again mga kapatid, wala ako para humusga. Kayo bahala humusga kung ito ba'y may katotohanan o hindi. Ano sa tingin ninyo mga tol? Ito ba'y isang AI generated video ulit o totoong video na to ni Benjamin Netanyahu mga tol? No? Kaya ngayon ay maraming kumakalat na usap-usapan na hindi daw totoo itong mga videong inilalabas ni Benjamin Netanyahu kundi isang AI generated video. Again mga tol, hindi ko yan pinatotohanan o hindi ko yan pinasisinungalingan. Bahala kayo humusga, ano sa tingin ninyo, comment kayo sa ibaba. Alright?